mga kababayan, eto umpisahan na po agad natin etong ating talakayan dito po sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan, eto yung mga posibilidad na pwedeng isampang kaso laban po dito kay Sara Duterte mga kababayan. At eto po mga kababayan ay ayon po sa DOJ. So ngayon pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa UNTV News. I-play na po natin mga kababayan. Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation para kay Vice President Sara Duterte upang magpaliwanag sa kanyang sinabi ukol sa umano'y pagpapapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sa oras na matanggap ang subpoena, bibigyan nila ng 5 araw ang Vice Presidente para magtungo sa kanilang tanggapan. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. Tama. Kasi mga kababayan, kung makikita nyo, pagka ito kasing si Sara Duterte, mga kababayan, nasusukol na, ang malimit kasi niyang sabihin, injustice yung ginagawa sa kanila, mga kababayan, at walang due process. So ngayon, ang ginagawa ng NBI, mga kababayan, yung pag-serve sa kanya ng subpoena, part na po ng due process dahil mga kababayan pinapayagan siya na malayang makapagpaliwanag dito po sa NBI mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. This is by way of subpoena and we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Matibay na ebidensya para sa NBI ang video mismo ni VP Sara na umano'y nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Matibay pong ebidensya yun. Kasi nakalagay dito, ito yung mga posibilidad na kasong pwedeng isampa dito kay Sara mga kababayan. Etong sedition, grave threats, yan po yung mga kabilang na posibleng matamong kaso nitong si Sara Duterte nung panahon na nagbanta siya mga kababayan. At especially mga kababayan, kapag ka nagsasalita siya, natitrigger niya yung kanyang mga taga-suporta na nagiging dahilan para magsagawa ng mga kilos protesta. At yung iba nga isinisigaw pa yung Mimol Malware. Mga kababayan, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Dahil napatunayan po namin yun ay authentic, talaga pong nangyari at na-preserve na po namin sa Facebook app. Ayon sa Department of Justice, itinuturing nila na seryosong banta ito sa buhay ni PBBM. Kaya naman posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang Vice Presidente dahil sa kanyang mga pahayag. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. Ilan sa ikinokonsidera ng DOJ na isasampang reklamo ay sedition at grave threats. Based on our initial study, sedition is a possibility. We are not closing our eyes on other possible criminal offenses even graver than sedition. But grave threats and sedition are obviously being considered. Ayon naman sa Prosecutor General na si Attorney Richard Anthony Fadulion, uusad pa rin ang investigasyon kahit hindi lumutang sa NBI si VP Sara. Whatever evidence is in the possession of or will be in the possession of the NBI based on its investigation outside of any statement or any cooperation coming from them is something that we can work on already. Kaugnay ng mga sinabi ni VP Sara laban sa Pangulo, magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ng Presidential Security Command o PSC. Tumanggi ng idetalye pa ito ni PSC Civil Relations Officer Major Nestor Endoso pero dodoblihin anya ang seguridad ng Pangulo. Makikita nyo na lang po siya during mga incoming engagement ni President kasi yung takbo sa amin dito na didouble natin yung security ni President lalo sa mga upcoming activities niya, mas electing natin yung security. So maliwanag mga kababayan na etong sedition at saka grave threat, yan yung mga kabilang na posibleng kasong pwedeng isampa dito po kay Sara Duterte yung pwedeng ikaso laban po sa kanya. So ngayon mga kababayan, etong si Bato de la Rosa, meron pong sinasabi na eto daw mga kababayan, etong si Bato ay nanindigan na wala daw pong nagawang krimen. Etong si Sara Duterte mga kababayan at tinawanan pa nga daw yung subpoena mga kababayan nung NBI nung nalaman daw po nitong si Sara. So ngayon pakinggan po na basahin po natin ito nakita nating article
Galing po sa Abante TNT, tunay na tabloidista, yan po yung source po natin. Sabi dito, bato nanindigang walang nagawang krimen, si BP Sara. Ito daw mga kababayan. Ayan, ito daw, nakabang lamang ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa sabina na inihanda ng NBI laban sa kanya. Sa kabila nito, walaan nilang koordinasyon ng NBI sa Vice Presidente at si Senador Bato de la Rosa pa ang umanong nagsabi sa Vice Presidente ng tungkol sa sabina. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw, ayon sa Senador, tinawanan pa ito ni Vice President Sara Duterte dahil wala niyang nagawang krimen ang Vice Presidente. Dagdag ng Senador, wala siyang nakikitang dahilan para hindi harapin ng Vice Presidente ang NBI. So ngayon mga kababayan, ang katuwiran kasi kung makikita ninyo, ang katuwiran kasi ng kampo nitong si Sara at maging ni Sara, wala naman daw po siyang sinasabi na ipapa-assassinate itong si PBBM. At wala din daw naman siya mga kababayan na assassin. Parang ganon yung sinasabi niya sa kanyang mga interview. So ngayon kung titingnan natin, ano ba yung pagkakabanggit nitong si Sara Duterte? May kinontrata siyang tao na kapag ka nawala siya mga kababayan, yung tao na yon na magtutumba sa presidente, kay First Lady at kay House Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, yung sinasabi niyang wala siyang kinausap na assassin, ano yung tingin niya doon sa tao na kinausap niya? Di ba mga kababayan? So ngayon, ang tingin dito ni Bato de la Rosa, wala naman daw pong nakikitang kasalanan etong si Sara Duterte. At pinagtawanan pa nga daw po nung nalaman na etong NBI ay mag-i-issue ng sabina dito daw po kay Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, kanina, may lumabas na balita na kung saan eto pong NBI ay nag-serve na ng sabina laban po dito kay Sara Duterte patungkol po dun sa kanyang kill threat dito kay PBBM mga kababayan. So ngayon, panoorin po natin etong nakita natin galing po sa teleradyo. Today we've just had the Office of the Vice President receive the copy of the subpoena. Kailan nyo siya nakakanap sa station? By Friday po, November 20. Wow. So paano yung kasi hindi namin merong hearing sa Friday? Opo, ang purpose po ng subpoena is to shed light sa mga utterances ng Vice President. Para makapagpaliwanag siya mga kababayan, pinagpapaliwanag siya, pinapupunta siya dito sa NBI para ipaliwanag niya yung mga pagbabanta niya laban po sa buhay ng presidente, ng First Lady at saka ng House Speaker mga kababayan. So ngayon baka palabasin na naman ng mga DDSet na ginigipit na naman etong si Sara Duterte mga kababayan. Eto kaya po merong sabina kasi iniimbitahan siya para magpaliwanag doon sa kanya mga pagbabanta. Ngayon ipagpatuloy pa natin. So, usually po naman po, anytime po, pero by 9 o'clock, dapat... What if we hearing sa Friday? Pwede naman po siya magpadala ng emisary or ng kahit na sino messenger para i-reset o... Pwede mag-reset? Pwede naman po siguro kung talagang may urgency na. Pero sir, basically, kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismo yung Vice President na po. Kasi nyo na mag-receive? Sa legal po nag-receive eh. Certain attorney... Wait po So ibig sabihin meron ng tumanggap nung sabina, meron ng nag-receive mga kababayan at kumakalat na nga ngayon yung larawan nung sabina mga kababayan na galing po sa NBI. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yes po, sa legal po, Ano sabi sa sa attorney Ebrole, May sinabi ba kung makaka-attend na wala naman po mga definite na sinabi pero tinanggap naman po nila. Pwede bang i-gano'n na lang yun? Hindi sir na gano'n. Ayan. Wait lang iano lang natin. Eto mga kababayan yan yung sabina na iniano kay Sara Duterte mga kababayan na tinanggap naman
noong kanyang legal counsel. So ibig sabihin na nasa kamay na po yan ng legal counsel nitong si Sara. So ngayon mga kababayan, punta naman tayo dito sa isa pang balita na nakita po natin dito sa interview nitong si Bato de la Rosa. Kasi meron siyang binanggit dito mga kababayan na kung sakali na etong si Sara Duterte mga kababayan ay aanuhin at gigipitin mga kababayan, ready to rumble daw mga kababayan. Ayon kay Bato de la Rosa, ibig sabihin, nagbababala siya patungkol sa magaganap na kaguluhan kung sakaling aanuhin etong si Sara Duterte. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong ambush interview ni Bato de la Rosa. Naghintay sila kung may dumating na sabina. Kay TV po. Oo. Pero may coordination. May coordination ng NBI. Wala pa. Ako pa nga nag-improve sa kanya kanina. Yung napanood ko kagabi yung press con ng Malacanang. Nandun yung NBI, nandun yung DOJ, at saka yung yung isa. Yung ako nag-improve sa kanya ngayong umaga, nag-usap kami. Sabi niya, tawa siya ng tawa. Tinuwanan niya, sir. Bakit mo? Ano naman yung krimen na na-commit niya na patayin muna siya bago siya mag-commit ng crime. By that time, sinong manalagot kung napatay na siya? Di ba? Yun nga ang premise conditional. Patayin niyo ako, mapatay ko kayo. May plano po ba si VP Sara na sumipot po sa NBI kung dahil papatawag siya dito? I don't see that as a problem. Pag may mga ganong investigasyon, harapin niya yan. Harapin niya lahat yan. One by one. Huwag naman na... Tandaan nyo, ang katuwiran ni Bato de la Rosa, wala daw na commit na krimen para sa kanila etong si Sara Duterte. Dahil nga mga kababayan, kung makikita nyo, nung nalaman daw ni Sara na meron siyang sabina galing NBI mga kababayan, or padadalahan siya ng sabina ng NBI, tawa daw po ng tawa etong si Sara Duterte. Kasi nga naman daw po, mga kababayan, conditional threat yung sinabi nitong si Sara. Pero kung titingnan po natin yung paliwanag nitong si ni Jaime Santiago ng NBI mga kababayan, na yung pagkakasabi ni Sara Duterte kapag siya ay namatay, ipapatumba niya, may tao siyang kinausap para itumba etong si PBBM. Magkaiba po kasi mga kababayan kapag siya ay pinapatay dun sa kapag siya ay namatay. So ngayon, kung titingnan po natin yung sinasabi ng mga ito na wala daw na commit etong si Sarang krimen, kahit pasabihin nila na conditional threat yan, pagbabanta pa rin po yan. Dapat alam ni Senator Bato de la Rosa yon. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sabay-sabay. Harapin niya yan. Kung ano pang investigasyon na meron, harapin niya. Basta, yung nga lang. Makabayas? Nahahamper yung kanyang trabaho. But anyway, andito na tayo sa sitwasyon na ito. She's willing to face everything that is thrown at her. Senator, sabi reasoning na lang daw ito na parang lahat daw ng staff ni BB na nauuspital. Anong reaction dito, sir? Anong sabi na? Parang dahilan na lang daw ito na lahat nauuspital ng mga staff niyo, sir. Hindi ko nakita anong yan. Nakita ba ninyo kahapon sa hearing na nag-collapse right there and then doon sa hearing yung si Acosta? At hindi, iba kasi yung nakita namin eh. Iba kasi yung nakita natin mga kababayan. Kaya kasi tumaas yung BP nitong si Gina Acosta mga kababayan kasi tinatanong siya patungkol dito kay Mary Grace Piatos at tinatanong siya patungkol po doon kay Cocoy Villamin. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan, nung hindi na niya masagot yung about kay Mary Grace Piatos at kay Cocoy Villamin, bigla nang nagsalita etong si Sara Duterte. Kasi nga ang itinuturo na nitong si Gina Acosta mga kababayan ay etong si Colonel La Chica na nakakaalam daw po ng lahat. Pero ang maliwanag doon na ikanta mga kababayan ni Gina Acosta kung sino yung nagbigay basbas sa kanya para ipagkatiwala kay La Chica yung 125 million pesos na confidential funds. Ibig sabihin mga kababayan, doon pa lang sa sinabi ni Gina Acosta na taga Davao daw yung mga Piatos, ibig sabihin, kilala nyo na kung sino etong si Mary Grace Piatos na bastang sumusulpot dyan sa kamera at feeling bossing pa
dyan po sa Kamara. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Okay naman. Sarap naman ito. Sir, kamusta po yung pasyente natin, si Yusek Laika? Improving na siya. Lalo-lalo na nandyan yung nanay niya. Dumating yung nanay niya, medyo nakakatulong para ma-address yung kanyang mga concerns at hindi na sa masyadong matatakot dapat. Sir, kahapon sabi po ninyo nakakausap pero hindi mahina. Ngayon po, kamusta po si Yusek Laika? Andiyan pa rin, nakahiga sa kama niya, pero nakakausap siya at nag-smile na. So, sir, yung nabanggit nyo na improving, anong kaibahan ng kahapon tsaka ngayon? Malaking bagay sa kanila yon na nag-i-smile na daw, mga kababayan. Etong si Lopez. Malaki na daw po yung improving nitong si Lopez kasi tumatawa na daw. Mga kababayan, ayon kay Bato de la Rosa, nakakapagtaka lang kasi senador ka ng mamamayan. Bakit yung atensyon ninyo ay nakapokus lamang sa isang tao lamang? Dapat, Senator Bato de la Rosa, ang interest dapat ninyo para sa mamamayan. Kasi iniluklok kayo ng tao sa posisyon na yan. Ewan ko lang, mga kababayan, kung makakalusot pa etong ganitong klase ng galawan pagdating ng 2025. Piruin mo ha, senador ka ng taong bayan, pumayag ka maging babysitter dyan sa ospital. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Kahapon, pag nalaman niya nga alis ako, umiyak nagpapanik na naman, nagpapanik attack na naman. Kung wala si BP, pumunta sa house, tapos ako papunta sa Senado para mag-session. Kita mo, pupunta ka ng Senado para mag-session. Pero dahil nga sa, yayo ka, nitong si Lopez, mga kababayan, dyan sa ospital, pati yung trabaho mo bilang senador, naapektuhan. Hindi ka makaalis. Partida, iniluklok nyo to, mga kababayan, bilang senador. Sinuportahan ninyo ito bilang senador. Pero mga kababayan, yung interest, naando doon sa kaalyado ng kanyang sinusuportahan na vice-presidente. Diba? Pati trabaho niya naapektuhan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun, papanik attack na naman. Kaya kinamdam ko muna bago ko umalis. Diba? Saan na po yung sinasabi niya pag nagpapanik attack siya? Yun lang nagtumatay siya nung gabi nung ilipat siya sa Women's Correctional. So iyan pa rin nasa utak niya ngayon. Baka ililipat siya doon. Takot na takot siya. Pero nakatulong po ba yung presence ng nanay niya? Ano yung mga napapag-usapan? Oo, malaking tulong yun. Grabe, no? Kahit tayo lahat, very comforting yung presence ng ating mother, di ba? Anytime, anywhere, pag nandiyan yung nanay mo, malaking bagay to comfort you. Sir, si Ma'am Gina Acosta, kumusta naman? Sino siya? Gina Acosta, yung pong high blood sa... Kung nasa kabilang kwarto pala, hindi ko pa nakatingnan. Pero na-admit din siya, sir? Na-admit po siya? Na-admit, nandiyan pala. May isang casualty pa pala kami. Pero single din lang sa Hindi ko na na-account lahat. Pero high blood pa po ba siya? Bumaba na? Hindi ko pa nakita. Dahil si BP lang sabi sa akin na andyan daw si Gina Acosta. Na-confine din. Opo. Sir, may isang staff pa, si Nicole. Kamusta po yung asthma niya at saka yung anxiety attacks daw na yesterday? Okay naman si Nicole ngayon. Kahapon lang. At tatlo ba, mga kababayan? Tatlo ba yung nagkasakit na staff nitong si Sara Duterte? Hindi, pakitama na lamang po ako, mga kababayan, kasi may binabanggit pa ditong Nicole, may Lopez, tapos etong si Acosta. Nakakapagtaka lang kasi, mga kababayan, kapag pinag-uusapan na yung budget, yung pera ng mamamayan, kung saan napunta, ba't parang laging nauospital? Yung mga staff nitong si Sara Duterte. Sala sa high blood, mga kababayan, nagpapanik attack yung isa, tapos ina-asthma. Yung isa, ako nagtataka lang naman at nagtatanong bakit kaya tuwing magkakaroon ng hearing dyan po sa Kamara at pag-uusapan yung confidential funds, ba't lagi po kayo nagkakasakit? Diba, tanong lang naman, ganun din po ba, nagkakasakit din po ba kayo nung wini-withdraw? Ini-encash yung pera, yung 125 million pesos? Nagkasakit din po ba kayo noong mga panahon na yon? Ba't para pagka tinatanong na kung paano nalusta yung pera, biglang nagkakasakit? Pero nung ini-encash yung pera ng mamamayan, ang lulusog ninyo. Tanong lang naman. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Medyo
nahirapang huminga. Pero ngayon, okay naman siya. Admitted din po ba si Nicole o hindi, sir? Ginagamot po sa dito? Oo, in-administer sa kanya yung mga lahat-lahat, yung supot, gano'n dito, di ba? Pahingahin sa supot, tapos awan ko kung anong mga gamot na binigay sa kanya. Medyo okay naman. So may kama rin po si Nicole dito, sir? May kama rin si Nicole katabi wala. Kung si Nicole, yung ambulatory siya. Kahit saan siya, kung saan mabakante, wala nakahiga sa couch, doon siya. Minsan kung umalis si BP, doon siya, doon maliit na kama na nasa sahig banda para kay BP, doon na siya nag-occupy. Sir, until kailan po kayo magbabalik-balik po? Sabi dito, swerte ni Acosta. Ano yung swerte ni Acosta, caregiver niya, mga senador? Hindi, si Lopez at saka si Acosta, at saka may Nicole pang binabanggit eh. Hindi ko matandaan kung sino yung si Nicole, mga kababayan. Pero kung ito ay staff nitong si Sara, edi ibig sabihin 3 yung staff ni Sara, mga kababayan, na nagkasakit. Ano po buhat nung tinatanong patungkol sa confidential funds? Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Siguro hanggang matapos ito. Ay 5 days man daw, di ba? Additional 5 days. Yung kanyang kahit na hindi naabot ng 5 days, basta makuha ko ng assurance na hindi na magpapanic attack si Laika. Pwede na siguro akong umuwi sa bahay. So sinabi po ba kay Laika na extend yung alam niya. Ano po reaction niya, sir? Malungkot. Paano kung habang buhay ang nagpapanic attack? Di habang buhay ka ding naandya dyan. Hindi, tanong lang naman. Paano Senator Bato de la Rosa kung habang buhay na nagpapanic attack yan? Di habang buhay ka rin naandya dyan. Hindi mo nagagampanan yung pagiging senador mo sa bayan. Sa bagay, yung termino mo naman hanggang hanggang next year na lang. Pagkatapos ng eleksyon, hindi na sigurado kung magiging senador ka pa. Kasi talaga mga kababayan, sa totoo lang, kawawa ang taong bayan. Kita nyo naman, nung panahon na hinihiring yung patungkol dito kay Kibulok, mga kababayan, kitang-kita nyo kung kanino yung panig nitong si Bato de la Rosa. Yung PIDEA leaks, mga kababayan, kita nyo kung kanino yung agenda. Tapos ngayon, eto, hanggat saka lamang daw siya uuwi sa kanila, mga kababayan, kapag ka daw hindi na nagpapanic attack, etong si Lopez, paano kung habang buhay pinapanik attack yan? Ano mangyayari dyan? Di habang buhay ka rin dyan. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Pero wala tayong magawa. That is beyond our control ng decision ng committee doon sa House of Representatives. Pero saan may information na ba kung dito lang siya or pwede pa siyang i-transfer sa correctional? Paano po? That we don't know. Kung anong plano. Pero masyado naman siguro inhuman kung andito ka na, naka-confine ka dahil sa yung medical condition, tapos ngayon ilipat ka doon sa correctional facility for women, which is a place of mga convicted criminals, diba? Serving sentence. Mukhang hindi naman siguro maganda. Sana they have to take into consideration yung bagay niyan. Nandoon man siya sa correctional or andito sa Veterans Memorial Hospital, still the control of the House of Representatives, particularly yung committee na nag-imbestiga sa kanya, andyan pa rin. Nakausap niyo na po ba si BP yung possible subpoena na ipadala ng NBI sa kanya? Ayan mga kababayan, ha, diba yung tanong dito, nakausap niyo na ba si BP? Yung possible na subpoena na ibibigay sa kanya? Putol yung video mga kababayan, pero may backup tayo dyan. Hindi pwedeng wala. Eto yan. Yan. Eto yung sagot niya dyan mga kababayan. Kasi ang sabi dito, eto yung ABS-CBN ha, yung source natin. Sabi dito, let's get ready to rumble. Senator De La Rosa said, when asked if Vice President Sara Duterte is prepared for possibility for being arrested mga kababayan. So ibig sabihin, kung etong si Sara Duterte mga kababayan ay aarestuhin, ang sagot ni Bato de la Rosa, nagbigay siya ng babala sa maaaring maging kaguluhan na magaganap mga kababayan. So ngayon ito pakinggan natin. Kasi alam kong putol yung video na yon, kaya naghanap tayo ng backup resibo mga kababayan. Eto. Let's get ready to rumble. Oh. The more you hurt her,
the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. Sabi ni Bato de la Rosa, let's get ready to rumble. The more daw na sinasaktan etong si Sara, the more daw na lumalaban ito pabalik, mga kababayan. Tama bang sabihin mo yan, Senator Bato de la Rosa? Na magbigay ka ng babala sa posibilidad na kaguluhan na magaganap kung sakali na maaresto etong si Sara Duterte, kung sakali na makasuhan ito at mapatunay na nagkasala siya at magiging dahilan para maaresto siya? Talaga? Nagbabala ka pa talaga na magkakaroon ng kaguluhan, maghanda sa posibleng kaguluhan na mangyayari? Diba, ipagpatuloy pa natin? Sir, Hindi yan natatakot. Yung press con ni Pangulong Duterte. Let's get ready to rumble. The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. Hindi yan natatakot. Yung press con. So ibig sabihin, mapaghiganti talaga sila, mga kababayan. So ibig sabihin, hindi talaga sila pumapayag na matatalo sila sa isang laban kahit na mali na. Yang mga sinasabi ni Bato de la Rosa yan, mga kababayan, yan ay pagpapatunay na nung panahon na nasa kapangyarihan sila, talagang binalikan nila yung mga kalaban nila sa politika, mga kababayan. Kasi nga, hindi naman daw pumapayag etong mga Duterte na ganun-ganun na lang. Talagang the more na nasasaktan sila, the more na gumaganti sila pabalik. So malaki ang posibilidad na yung mga taong nakasakit sa kanila nung panahon na wala pa sila sa kapangyarihan, mga kababayan, at nung nagkaroon na sila ng kapangyarihan, naging presidente etong si Digong, binalikan niya yung mga tao, lalo na yung mga kritiko niya katulad ni former Senator Laila de Lima. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, yan ang sagot ni Bato de la Rosa, let's get ready to rumble. Mga kababayan, pinaghahanda niya ang yung mga kalaban nitong si Sara Duterte sa posibilidad na kaguluhan na magaganap